Sa isang maliit at tahimik na bayan sa probinsiya, naninirahan si Michael, isang simple at masipag na mangangalakal ng bote. Ang araw-araw na routine niyang ito ang bumubuhay sa kanya at sa kanyang 9 na taong gulang na anak na si Isabela. Tuwing umaga, muling sumasariwa sa kanyang isip ang mga rason kung bakit siya patuloy na nagsisikap. Para kay Isabela, wika niya sa sarili habang inaayos ang lumang kariton na halos araw-araw ay kanyang tinutulak papunta sa kung saan-saan. Pa, sigurado ka bang hindi ka pagod? Tanong ni Isabela habang hawak ang basong may gatas. Tumango lang si Michael, ngumiti at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Kaya ng papa mo to, hindi ba't sabi ko sa'yo, isang araw, magkakaroon din tayo ng mas maayos na buhay? Sagot niya. Ang simpleng sagot na iyon ay sapat na upang mapawi ang pag-aalala ng bata. Matagal nang iniwan si Michael ng kanyang asawa na si Clarice. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit hanggang ngayon, hindi niya pa rin lubos maintindihan ang dahilan. Ang alam lang niya, mula noong umalis si Clarice, nagbago ang lahat. Noon, isa siyang lalaking madalas magpatalo sa mga bisyo. Ang alak ang naging kasama niya tuwing gabi. Ang sigarilyo ang nagpapalipas ng oras. Ngunit nang iwan siya ng kanyang asawa at tuluyang mapag-isa kasama si Isabela, napagtanto niyang hindi pwedeng ganoon na lang ang buhay. Kailangan niyang magbago para sa anak. Mula noon, iniwasan na niya ang dating bisyo. Wala na ang bote ng alak na dati nakaabang sa mesa tuwing gabi. Ang mga sigarilyo ay napalitan ng pagmamadaling makahanap ng mga plastik na bote at mga sirang gamit na pwedeng ibenta. Naging simple na ang buhay, ngunit alam ni Michael na para sa ikabubuti iyon ni Isabela. Sa kabila ng hirap, napanatili ni Michael ang mabuting relasyon sa kanyang anak. Lagi silang nagtutulungan sa maliliit na gawain sa bahay. Tuwing Sabado, pagkatapos ng pangangalakal, nagluluto siya ng paboritong sinigang ni Isabela, habang tumutulong naman ang bata sa paghuhugas ng mga gulay. Sarap talaga ng luto mo pa, komento ng bata. Natutunaw ang puso ni Michael sa bawat papuri ng kanyang anak. Ito ang nagbibigay lakas sa kanya upang harapin ang bawat hamon. Bukod kay Isabela, may ilang kaibigan din si Michael sa komunidad na laging handang tumulong sa kanya. Si Mang Berting, ang matandang mekaniko sa kalye, ang madalas niyang hinga ng tulong tuwing nasisira ang kanyang kariton. Michael, mahirap ang buhay, pero tingnan mo, lumalaban ka. Tuloy mo lang yan. Sabi ni Mang Berting isang araw habang inaayos ang gulong ng kariton. Ang mga ganitong salitang nagmumula sa mga kaibigan ay nagbibigay kay Michael ng kaunting lakas ng loob. Alam niyang kahit papaano, hindi siya nag-iisa. Isang umaga, habang nilalakad ni Michael ang kariton papunta sa isang bakanteng lote, malapit sa sapa, may napansin siyang kakaiba. Sa gilid ng tubig, may isang figurang inaanod sa mababaw na bahagi ng sapa. Agad siyang tumakbo, iniwan ang kariton, at sinubukang lapitan ang figurang iyon. Habang papalapit, unti-unting luminaw sa kanya kung ano iyon, isang dalaga. Nakaalalay ang katawan nito sa tubig. Ang mahabang buhok ay sumasabay sa agos. Agad niyang pinulot ang malapit na sangang kahoy at iniabot ito sa dalaga. Miss, mahawakan mo to. Sigaw niya. Sa kabutihang palad, nakayanan ng dalaga na abutin ang sangang iniaabot ni Michael. Kasunod nito, maingat niyang inakay ang dalaga papunta sa mababaw na bahagi ng sapa at dahan-dahang inupo sa damuhan. Miss, okay ka lang ba? Anong nangyari? Tanong niya. Hindi agad nakapagsalita ang dalaga. Basang-basa ito, tila nilalamig, ngunit hindi naman mukhang nasaktan ng seryoso. Salamat, mahinang sabi ng dalaga, halos bulong na lamang. Naaksidente ako. Dagdag nito na bahagyang nanginginig. Hindi pa rin makuha ni Michael ang buong kwento, ngunit halata niyang galing ito sa isang masamang sitwasyon. Tumakbo siya pabalik sa kariton, kinuha ang tuwalya na lagi niyang dala at ibinalik sa dalaga. Heto, ipunas mo muna sa sarili mo. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ng dalaga, nakapag-isip si Michael kung ano ang dapat niyang gawin. Sa likod ng kanyang isipan, iniisip niyang tumawag ng ambulansya o dalhin ito sa pinakamalapit na health center. Ngunit sa kabila nito, naramdaman niya rin ang bigat ng responsibilidad. Kung sino man ang dalagang ito, malinaw na nangangailangan ito ng tulong. At sa araw na iyon,
Kahit sa simpleng paraan, naging bahagi si Michael ng panibagong kwento na magpapabago sa kanyang buhay. Isang kwento na hindi pa niya lubos maisip kung ano ang kahahantungan. Walang pag-aalinlangan na inakay ni Michael ang dalaga patungo sa pinakamalapit na ospital. Dahil hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon, kinabahan siya kung tama ba ang kanyang ginagawa. Pero sa bawat hakbang, tumibay ang kanyang pasya. Hindi niya kayang iwan ang isang taong nangangailangan ng tulong. Nasa tabi niya ang dalaga, nakasandal sa kanyang balikat habang pilit na nilalabanan ang panghihina. Pagdating nila sa ospital, dali-dali silang inasikaso ng isang nurse. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ng nurse habang inaasikaso ang dalaga. Hindi masagot ng buo ni Michael. Natagpuan ko lang po siya sa sapa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pinagmasdan niya ang dalaga na noon ay tahimik lamang at halatang litong-lito. Lumapit ang doktor upang masuri ito. Saglit na inabutan ng IV drip at ilang minuto pa'y nagkamalay muli ang dalaga. Miss, anong pangalan mo? Tanong ng doktor. Napatingin ito kay Michael at sa wakas ay nagsalita. Alessa. Alessa ang pangalan ko. Sagot niya. Tumingin sa doktor si Michael, ngunit bahagya lamang itong tumango na parang sinasabing, okay naman siya. Hindi na tinanong ni Michael kung anong nangyari. Hindi rin niya alam kung ano ang mararamdaman. Sa halip, tahimik na lang siyang naghintay sa labas ng silid. Sa panahong iyon, iniisip niya kung bakit tila biglang tumigil ang mundo niya nang makita niya si Alessa. May kakaibang init na parang bumalot sa kanya, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Baka dala lang ito ng kanyang awa, o baka dahil sa matagal nang hindi siya nakadama ng ganitong klaseng koneksyon sa isang tao. Ilang araw matapos ang insidente, bumalik si Michael upang kamustahin si Alessa. Nagulat siya nang makitang nakaupo na ito sa kama, medyo masigla na. Michael, salamat sa pagligtas sa akin. Bungad ni Alessa. Tumingin si Michael sa kanya, tila hindi makapaniwala na bumuti na ang kalagayan nito. Wala yun. Wala naman akong ginawa kundi tumulong. Sagot niya. Wala akong maalala tungkol sa nangyari. Sabi ni Alessa habang nag-aayos ng buhok. Basta nagising na lang ako. Nandun na ako sa tubig. Nakita ni Michael ang lungkot sa mga mata nito. Siguro, unti-unti mo ring maalala. Ani niya. Ang mahalaga, ligtas ka na. Habang nagpapagaling si Alessa, dumadalaw si Michael araw-araw upang makasiguro na maayos ang kalagayan nito. Pinanatili niyang maayos ang kanyang trabaho bilang mangangalakal, kahit na naglalaan siya ng oras para sa dalaga. Naging regular ang kanilang usapan at sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging masaya si Alessa sa presensya ni Michael. Michael, bakit ka nga pala nangangalakal ng bote? Tanong ni Alessa isang hapon habang nakaupo sila sa may garden ng ospital. Tumawa si Michael ng bahagya. Kasi ito lang ang alam kong hanap buhay. Noon may bisyo ako. Sigarilyo, alak. Pero iniwan ko yun para kay Isabela. Sagot niya. Isabela? Sino siya? Tanong ni Alessa na tila interesado. Anak ko, 9 na taong gulang. Siya lang ang natitira sa akin matapos akong iwan ng asawa ko. Paliwanag ni Michael. Nakita niya ang simpatya sa mukha ni Alessa, pero hindi niya na kailangang marinig pa ang mga salita nito. Sapat na ang ngiti ni Alessa para maramdaman niyang naiintindihan siya nito. Minsang bumisita si Isabela kasama si Michael. Nagkakilala sila ni Alessa at sa unang pagkakataon, nakita ni Michael na ngumiti ng ganoon si Alessa. Malawak, masaya, at punong-puno ng buhay. Parang may nabuo agad na koneksyon ang dalawa. Ang ganda naman ng pangalan mo, Alessa. Sabi ni Isabela at natawa si Michael sa pagiging prangka ng anak. Habang dumadalas ang mga pag-uusap nila, napansin ni Michael na tila maraming bagay ang bago kay Alessa. Namamangha ito sa simpleng pamumuhay ng mga tao sa paligid. Ang saya ng mga bata sa labas, no? Minsang tanong ni Alessa habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalye. Parang ang simple lang ng buhay nila. Napapangiti na lang si Michael sa mga komento nito. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung ano nga ba ang kwento ng dalaga. Alessa, bakit parang hindi ka sanay sa ganitong buhay? Tanong niya minsan.
Basta Michael, mahabang kwento. Sagot ni Alessa na tila umiiwas. Hindi na siya nagpilit. Ayaw niyang pwersahin ng dalaga, pero alam niyang sa tamang panahon, malalaman din niya ang totoo. Sa bawat araw na dumadaan, mas nararamdaman ni Michael ang kakaibang sigla. Hindi ito tulad ng dating bisyo na panandalian lang ang saya. Ang presensya ni Alessa ang tila nagbibigay sa kanya ng bagong pananaw, ng bagong dahilan para magising tuwing umaga. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero alam niyang may kakaiba sa dalagang ito. Dahil sa kanya, tila gumagaan ang mabigat na mundo. Dahan-dahang nagbalik ang lakas ni Alessa habang lumilipas ang mga araw at kasabay nito ang mga piraso ng kanyang nakalilimutang alaala. Ang una niyang naalala ay ang pangalan ng lugar kung saan siya lumaki. Isang malaking bahay sa gitna ng Maynila. Isang tahanan ng marangya, ngunit tila malamlam na kasaysayan. Sa tuwing nakikilala niya ang mga simpleng bagay sa paligid, mga tao sa kalye, mga batang naglalaro, mga nanay na nagtitinda ng isda, unti-unti rin niyang napagtatanto kung saan siya nagmula. Hindi maalis kay Michael ang mapansin ang malalalim na paghinga ni Alessa sa tuwing babanggitin ang Maynila, na tila may mabigat na alaala roon na pilit niyang binubura mula sa isipan. Michael! Nagsimula si Alessa isang hapon habang nakaupo sila sa labas ng bahay ni Michael, hawak-hawak ang isang tasa ng kape. Unti-unti ko nang naaalala kung sino ako. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Michael, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Sige lang Alessa, kung kaya mo nang magkwento, makikinig lang ako. Tumango si Alessa at nagsimulang magkwento. Anak ako ng isang negosyanteng may malawak na lupain at negosyo sa Maynila. Lahat ng kailangan ko, binibigay sa akin. Pero sa kabila ng yaman, hindi ako naging masaya. Para bang lahat ng desisyon ko, kontrolado ng pamilya ko. Napatigil siya, hinigop ang kape at nagpatuloy. Nang sabihin nilang ipapakasal ako sa isang lalaking hindi ko mahal, doon ako nagdesisyon. Tumakas ako. Tumakbo ng tumakbo hanggang sa marating ko ang probinsya. Hindi napigilan ni Michael ang mapabuntong hininga. Ang bigat ng kwento mo, Alessa, pero hindi ko akalain na anak ka ng isang mayamang pamilya. Tumango si Alessa at tumingin sa kanya. Michael, hindi ko naman ginusto ang lahat ng kayamanan. Gusto ko lang ng simpleng buhay, kaya nga natutuwa ako na nakilala kita. Tahimik na napatingin si Michael sa kalangitan. Pilit inuunawa kung ano ang dapat niyang gawin. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nagdesisyon si Alessa na huwag munang bumalik sa Maynila. Natatakot siyang hanapin siya ng pamilya niya. Sa kabila nito, hindi maalis kay Michael ang pag-aalala. Paano kung makita ka nila dito? Paano kung magdala sila ng gulo? Tanong niya minsang nag-uusap sila sa tabi ng sapa. Hindi ko rin alam, Michael. Sagot ni Alessa. Pero siguro, kung sakali mang mangyari iyon, alam kong kaya ko na. Lalo na't may mga tao na akong mapagkakatiwalaan. Tumango si Michael, ngunit hindi maikakaila ang bigat sa kanyang dibdib. Ang tahimik na buhay na sinimulan nilang buuin ay tila nababalot ng anino ng posibilidad na ito'y magulo. Upang malibang at maging abala, nagsimula si Alessa na sumama kay Michael sa pangangalakal ng mga bote. Hindi niya akalaing magugustuhan niya ang simpleng gawaing ito. Masaya pala to, sabi ni Alessa habang inihuhulog ang mga nakuha nilang plastik na bote sa kariton. Masaya pag may kasama, sagot ni Michael. Kapag magkasama silang dalawa, tila nawawala ang mga problema sa paligid. Simpleng usapan, simpleng gawain, lahat ng ito ay nagbibigay ng kakaibang saya kay Alessa. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Michael ang unti-unting paglapit ng loob nila ni Alessa. Nagkukulitan sila habang nagtatrabaho. Nagkakantahan minsan habang nagtutulak ng kariton. At minsan pa nga'y nagpapaligsahan kung sino ang makakahanap ng pinakamaraming bote. Ngunit kasabay nito, nararamdaman din ni Michael ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Parang may pakiramdam siyang, ang ganitong kasiyahan ay hindi magtatagal. Michael, sabi ni Alessa, isang gabi habang nag-uusap sila sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang mga bituin. Bakit parang hindi ka masaya minsan? Napatingin si Michael sa kanya, tila nag-aalinlangan kung sasabihin ba ang nasa loob niya. Alessa,
Natutuwa ako na nandito ka. Nakasama ka namin ni Isabela. Pero hindi ko maiwasang mag-alala na baka darating ang araw na magulo ulit ang buhay namin. Tahimik na tumango si Alessa. Michael, naiintindihan ko. Pero hayaan mo, kung sakaling may dumating na problema, haharapin natin ang magkasama. Sa mga panahong iyon, lalo pang lumalim ang tiwala ni Michael kay Alessa. Hindi lang siya basta dalaga na natagpuan sa sapa. Sa paglipas ng panahon, nagiging bahagi na siya ng kanilang maliit na mundo. Ngunit kasabay ng kanilang pagiging malapit, lalo ring lumalakas ang kutob ni Michael na may darating na pagsubok. At habang masaya sila sa bawat araw na magkasama, nasa likod ng isipan ni Michael ang tanong, hanggang kailan nila mapapanatili ang tahimik na pamumuhay na ito? Ang mapayapang buhay ni na Michael, Alessa at Isabela ay nagsimulang mabahira ng bahagyang tensyon nang biglang sumulpot si Daniel. Hindi pa alam ni na Michael kung sino talaga ang binata. Ngunit kay Alessa, ang makita si Daniel sa kanilang bayan ay isang malinaw na babala. Nakatayo ito sa harap ng isang mamahaling sasakyan, suot ang maayos na barong at mukhang hindi mapakali. Sa kabila ng malinis na anyo, halatang may dalang bigat ang kanyang presensya. Alessa, alam kong nandito ka, sabi ni Daniel habang hawak ang cellphone. Naririnig ni Michael ang boses ng lalaki mula sa loob ng kanilang bahay. Napatingin si Alessa kay Michael, kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Michael, siya ang binatang pinipilit akong pakasalan ng pamilya ko. Mahinang sabi ni Alessa, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Michael. Paano niya nalaman na nandito ka? Tanong ni Michael. Hindi makasagot si Alessa. Napatingin siya sa labas ng bintana, kita ang malaking sasakyan ni Daniel at ang dalawang lalaking tila mga bodyguard na nakatayo malapit dito. Siya ang dahilan kung bakit ako tumakas. Gagawin niya ang lahat para maibalik ako sa Maynila. Michael, ayokong bumalik. Hindi ko siya mahal. Hindi malaman ni Michael kung paano haharapin ang sitwasyong iyon. Sa isang banda, gusto niyang protektahan si Alessa at ang tahimik nilang pamumuhay. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang hindi ordinaryong tao si Daniel. Anak ito ng isang kilalang politiko sa Maynila. At sa bawat galaw nito, halatang sanay itong makuha ang gusto. Isang maling hakbang lamang, maaaring hindi lamang si Alessa ang madamay, pati na rin ang sariling anak niyang si Isabela. Makalipas ang ilang araw, unti-unting naging malinaw ang intensyon ni Daniel. Ginamit niya ang kanyang koneksyon upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Alessa. Hindi nagtagal, nalaman niya kung sino si Michael at kung saan ito nakatira. Isang gabi, habang inaayos ni Michael ang kariton sa likod ng kanilang bahay, dumating si Daniel. Nagulat si Michael nang makita ang binata, ngunit hindi niya pinakita ang takot. Ikaw si Michael, tama ba? Tanong ni Daniel, diretso ang tingin sa kanya. Tumango si Michael, hawak pa rin ang martilyo. Sino ka? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Daniel, ako ang fiancé ni Alessa. Hinahanap ko siya at alam kong nandito siya. Tugon ng binata, napatingin si Michael kay Daniel at sa sandaling iyon, alam na niya kung sino ang nasa harap niya. Hindi mo siya fiancé, mariing sagot ni Michael. At kahit anong gawin mo, hindi siya sasama sa'yo kung ayaw niya. Tumawa si Daniel, ngunit halatang hindi masaya. Alam mo ba kung sino ako? Kung ano ang kayang gawin ng pamilya ko? Wala kang laban, Michael. Kung ako sa'yo, isusuko ko na si Alessa para tapos na ang lahat ng problema. Pero hindi nagpatinag si Michael. Tumayo siya ng diretsyo at tiningnan si Daniel sa mata. Kahit anong gawin mo, hindi kita tutulungan. Hindi ako natatakot sa'yo. Ngunit hindi ganon kadali si Daniel. Sa mga sumunod na araw, unti-unti siyang gumamit ng impluwensya at pera upang makuha ang simpatiya ng mga kapitbahay ni Michael. Pinapunta niya ang ilan sa kanyang mga tao upang magbigay ng donasyon sa barangay. Nagpakalat siya ng kwento na si Alessa raw ay tumakas sa kanya at may masamang balak laban sa pamilya niya. Ang ilan sa mga kapitbahay ni Michael na dating kampante sa presensya ni Alessa ay nagsimulang magtanong. Michael, sigurado ka bang tama ang ginagawa mo? Mukhang mabait naman yung lalaki. Bakit hindi mo na lang isoli si Alessa? Sabi ng isa sa mga kapitbahay. Hindi niyo naiintindihan. Sagot ni Michael, si Alessa ay pinilit na pakasalan siya.
Hindi siya ginusto ng pamilya niya, kundi ng kapritsyo ng lalaking iyon. Ngunit kahit anong paliwanag niya, may ilang tao sa barangay ang tila naiimpluwensyahan na ni Daniel. At habang dumarami ang naniniwala kay Daniel, lalong naramdaman ni Michael ang bigat ng sitwasyon. Nagsimula na ring magduda si Isabela. Pa, sino po yung lalaking laging bumabalik dito? Bakit parang galit siya? Tanong nito minsang abala si Michael sa pag-aayos ng kanilang kariton. Wala yun anak. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang anak. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalapit si Daniel kay Alessa. Madalas niyang binibisita ang bahay ni Michael. Pilit na kinakausap si Alessa sa harap ng mga tao para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Alessa, bumalik ka na. Hindi na kita pipilitin, pero alam mong mas mabuti ang buhay mo sa Maynila. Dito, wala kang mapapala. Wika ni Daniel isang beses sa harap ng maraming tao. Ngunit ang sagot ni Alessa ay palaging matibay. Daniel, hindi ko gustong bumalik. Alam mo yan, hindi kita mahal. Sa kabila ng matibay na pagtanggi ni Alessa, hindi tumigil si Daniel. Alam niyang hindi lang ito laban ng salita. Ito ay laban ng impluwensya at kontrol. Ginamit niya ang lahat ng paraan upang guluhin ang buhay ni na Michael at Alessa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Michael. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang para sa kanilang payapang pamumuhay, kundi para rin sa karapatan ni Alessa na mamuhay ng malaya mula sa takot at sa pilitang kontrol. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may takot sa kanyang puso. Takot na baka hindi niya makayanan ang susunod na hakbang ni Daniel. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nalaman ni Alessa ang mga ginagawang hakbang ni Daniel. Narinig niya mula sa ilang kakilala ni Michael na si Daniel ay gumagamit ng pera at impluwensya para pakampihan ang mga tao sa komunidad. Pati ang mga simpleng donasyon at pakikipag-usap ni Daniel sa mga barangay opisyal ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Ang intensyon nito ay malinaw. Pabanguhin ang pangalan niya sa mga tao upang mapilitan si Alessa na bumalik sa Maynila. Habang nagkukwento si Michael sa kanyang narinig, kitang-kita ni Alessa ang pagkabahala sa mukha nito. Alessa, mukhang hindi titigil si Daniel hanggat hindi kanya nababalik. Sabi ni Michael habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya makatingin ng diretso kay Alessa, ngunit ramdam nito ang tensyon sa boses niya. Tumango si Alessa, halatang ninanamnam ang bawat salitang binibigkas ni Michael. Alam ko Michael, kaya siguro mas mabuting magtago muna kami ni Isabela. Ayokong madamay kayo. Sagot ni Alessa, tahimik ngunit may timbang. Alessa, hindi ka namin iiwan. Kung magtatago ka, kasama mo kami. Mahinahong sagot ni Michael, ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang kaba. Alam niyang mas mabigat na responsibilidad ang darating kung itutuloy nila ang planong magtago. Pero sa puso niya, malinaw ang desisyon. Kahit ano pa man ang dumating, protektahan niya si Alessa. Sa mga oras na iyon, nagsimulang magbago ang nararamdaman ni Michael. Kung dati purong awa at malasakit ang nararamdaman niya, ngayon ay tila may iba pang dumadagdag. Sa bawat araw na kasama niya si Alessa, sa bawat pagtawa, bawat ngiti, at bawat sandaling magkasama nilang nilalampasan ang hirap, unti-unti niyang napagtanto kung gaano nakalalim ang damdamin niya para rito. Hindi ito simpleng pagkakaibigan lang, ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya masabi. Natatakot siyang baka hindi rin ganito ang nararamdaman ni Alessa o baka lumala lang ang sitwasyon nila kung ilalahad niya ang nilalaman ng puso niya. Samantala, nagsimula na silang bumuo ng plano upang makaiwas kay Daniel. Kasama ang ilan nilang mapagkakatiwalaang kaibigan, naghahanap sila ng ibang lugar na maaaring pansamantalang tirahan. Michael, hindi natin pwedeng hayaan na abutan tayo ni Daniel dito. Kailangan nating gumawa ng paraan para manatiling ligtas si Alessa at si Isabela. Sabi ng isa sa mga kaibigan nila. Tumango si Michael, pero alam niyang hindi madali ang desisyong ito. Ang pagbabago ng lugar ay nangangahulugang magsisimula na naman siya mula sa wala. Walang sigurado, walang tiyak. Ngunit kung iyon ang kailangan para sa kaligtasan nila, gagawin niya. Habang inihahanda nila ang kanilang plano, napansin nilang nalalapit na ang araw na kailangang bumalik ni Alessa sa Maynila upang harapin ang kanyang pamilya. Ito ang pinakamalaking takot ni Michael.
Paano kung sa pagbabalik ni Alessa, mawala na ito sa buhay nila? Paano kung pagdating doon, magbago na ang lahat at hindi na sila muling magkita? Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit pinipilit niyang manatiling matatag para sa kapakanan ni Alessa at Isabela. Naging usap-usapan din sa komunidad ang pagkatao ni Alessa. May ilang nagsasabing mukhang kilala raw ito mula sa isang mayamang pamilya sa Maynila. May ilang nagtataka kung bakit narito ito sa probinsiya at bakit nanatili kasama ng isang tulad ni Michael. Bakit nga ba nandito siya? Tingin mo ba totoo yung sinasabi ni Daniel? Tanong ng isang kapitbahay kay Mang Berting. Hindi ko alam, sagot nito. Pero kilala ko si Michael. Mabuti siyang tao. Kung ano man ang dahilan ni Alessa, sigurado akong wala silang masamang balak. Sa kabila ng mga tanong at duda ng ilan, nanatili si Alessa sa piling nina Michael at Isabela. Sa bawat araw na magkasama sila, mas naramdaman nila ang kahalagahan ng isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang lumalalim na samahan, alam nilang hindi magtatagal ang katahimikan. Sa likod ng bawat plano at bawat hakbang, naroon pa rin ang banta ni Daniel. At sa bawat hakbang nilang papalayo, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila, umaasang darating ang araw na maibabalik nila ang tunay na katahimikan sa kanilang buhay. Isang maagang hapon, habang abala si Michael sa pag-aayos ng kanilang maliit na bakuran, biglang narinig niya ang malakas na tunog ng humintong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Hindi pa man siya nakakalingon, narinig na niya ang boses na tumatawag, pasigaw at puno ng galit. Michael, lumabas ka! Hindi nagkamali si Michael. Boses iyon ni Daniel. Agad siyang tumayo at tumingin mula sa pinto. Nakita niya si Daniel na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Mukhang hindi na nagpasabi at dumiretso na lang. Kasama nito ang dalawa pang lalaki. Parehong mukhang hindi ordinaryong mga tauhan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Michael, pilit pinapakalma ang kanyang tinig. Hindi niya gusto ang ganitong tagpo, pero alam niyang hindi rin siya maaaring magtago. Alam mo na kung bakit ako narito, sagot ni Daniel. Pabalik-balik ang tingin sa paligid na parang may hinahanap. Nasaan si Alessa? Tanong na parang utos. Tahimik lamang si Michael. Hindi niya nais pahabain ang pag-uusap. Pero halata kay Daniel na hindi ito aalis ng walang sagot. Michael, huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Alam kong nandito siya. Isauli mo na siya sa amin. Hindi nakayanan ni Michael ang tono ni Daniel. Mula sa pagiging kalmado, lumalim ang timbre ng kanyang boses. Alessa ay hindi isang bagay na pwedeng basta isuko. Siya ay tao, may sariling desisyon. At sinabi na niya sa iyo, ayaw niyang bumalik sa iyo. Napikon si Daniel sa sagot. Paano mo nasisigurado na ito ang gusto niya? Michael, hindi mo naiintindihan kung anong klaseng mundo ang tinakasan niya. Hindi mo alam kung anong problema ang idinudulot nito sa akin, sa pamilya niya. Lumapit si Michael ng bahagya. Hindi na alintana ang dalawang lalaking tila bodyguard ni Daniel. Ang naiintindihan ko ay may karapatan si Alessa na magdesisyon para sa sarili niya. At kung ang ibig sabihin noon ay hindi niya nais bumalik sa mundo mo, kailangan mong tanggapin iyon. Biglang pumagit na ang isa sa mga kasama ni Daniel. Huwag kang magpanggap na matapang, Michael. Hindi mo alam kung anong kaya naming gawin. Ang tono nito ay tahasang pananakot. Ngunit bago pa sila makalapit, humakbang si Michael papunta sa kanila, tanga ng lakas na dulot ng galit. Subukan ninyo! Mahinahon, ngunit puno ng diin ang kanyang sagot. Sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman niyang nanginginig siya sa kaba, pero hindi siya maaaring umatras. Nagsimula nang uminit ang sagutan. Si Daniel, pilit pinapatigil si Michael. Si Michael naman, hindi nagpapatalo. Naramdaman niyang handa siyang ipaglaban si Alessa. Pero sa kabila nito, isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabi. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung mauwi ito sa mas malaking gulo? Nang umabot na sa puntong parang magkasakitan na, dumating si Mang Berting at dalawa pang kaibigan ni Michael. Michael, tama na, sabi ni Mang Berting habang pilit hinihila si Michael palayo. At ikaw, Daniel, hindi mo maitutulak-tulak ang tao dito. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kami matatakot.
Halata ang pagkabahala sa mukha ni Mang Berting, pero determinado siyang pigilan ang gulo. Tumayo siya sa gitna nila ni Daniel. Hawak ang dalawang kamay, pilit hinaharangan ang dalawa bago pa magkasakitan. Kahit galit si Daniel, hindi rin siya nagpumilit pa. Alam niyang mas marami sila sa oras na iyon at hindi niya nakuha ang gusto niyang sagot. Hindi pa tayo tapos, banta ni Daniel habang papalayo. Umikot ito at sumakay muli sa sasakyan, pero hindi lumingon si Michael. Tumayo siya roon, tahimik ngunit ramdam ang bigat ng kalooban. Pagpasok niya sa bahay, natagpuan niya si Alessa at Isabela na tahimik sa isang sulok. Lumapit si Isabela, halatang naguguluhan. Pa, bakit laging may naghahanap kay Tita Alessa? May problema ba tayo? Tanong ng bata. Hindi agad makasagot si Michael. Paano niya maipapaliwanag ang lahat sa anak? Anak, may mga taong hindi nakakaintindi sa desisyon ni Tita Alessa. Pero huwag kang mag-alala, okay? Hindi kita pababayaan. Sinubukan niyang ngumiti, pero halata kay Isabela na hindi iyon sapat. Bakit hindi mo na lang siya paalisin pa? Para hindi tayo hinahanap ng masamang tao? Itinanong ito ni Isabela nang walang mali siya. Pero tila isang kutsilyo ang tumusok sa puso ni Michael. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalong nakadama si Michael ng matinding pag-aalala. Kung ngayon pa lang ay ganito na ang sitwasyon, paano pa sa mga susunod na araw? Kaya ko pa ba talaga silang protektahan? Tanong niya sa sarili habang tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Nagsisimula ng bumuo ng pagdududa sa kanyang isipan ang lahat ng nangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niya, hindi siya susuko. Hindi niya kayang iwan si Alessa sa kamay ni Daniel. Hindi niya kayang pabayaan si Isabela sa sitwasyon nila ngayon. Sa bawat araw na lumipas matapos ang sagupaan na iyon, nanatili sa isip ni Michael ang banta ni Daniel. Naramdaman niyang ang payapang buhay na pilit nilang binuo ay unti-unting nagugulo. Sa likod ng bawat ngiti at bawat positibong sagot kay Isabela, naroroon ang tanong, kaya ko pa bang ipaglaban ito? Kaya ko pa bang protektahan ang mahalagang taong naging bahagi na ng buhay namin? Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang unti-unting pagbitak ng tiwala sa sarili. Ang pagdududa kung hanggang kailan niya maipaglalaban ang tahimik na buhay na ito. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumala ang tensyon sa pagitan ni na Michael at Alessa. Hindi nila ito ginusto, pero ang bigat ng sitwasyon, ang patuloy na banta ni Daniel, ang posibilidad na makompromiso ang kaligtasan ni Isabela at ang hindi mabilang na tanong mula sa komunidad ay parang isang mabigat na ulap na hindi mawala-wala. Ang dati nilang magaan at masayang usapan ay napalitan ng tahimik na mga hapunan at maikling sagutan tuwing may hindi pagkakaunawaan. Isang gabi, habang nasa labas ng bahay si Michael at nag-aayos ng kariton, lumapit si Alessa sa kanya. Halatang may gusto itong sabihin. Michael, simula niya, pilit na pinipilit ang sarili na magsalita. Hindi ka agad tumingin si Michael. Patuloy lang siya sa ginagawa pero sumagot siya. Ano yun, Alessa? Mahina niyang tanong. Naintindihan ko kung bakit medyo naiilang ka na. Kung minsan, pakiramdam ko, pabigat lang ako sa buhay niyo. Sabi ni Alessa, malungkot ang tono. Napatingin si Michael sa kanya. Iniwan ang hawak na martilyo. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ka pabigat, Alessa. Hindi naman kita tinutulungan dahil gusto kong masabing bayani ako o ano. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Dahil mahalaga ka sa amin ni Isabela. Pero hindi nagpaawat si Alessa. Alam kong dahil sa akin, napapasok sa panganib ang buhay niyo. At siguro, dahil doon, nagiging malamig ka na rin sa akin. Nagsalubong ang kilay ni Michael. Hindi niya akalain na ganito ang nararamdaman ni Alessa. Hindi sa ganun, Alessa. Wala akong pinagsisisihan na tinulungan kita. Pero aaminin ko, natatakot din ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang protektahan ka, lalo na si Isabela. Doon na umusbong ang isang malalim na pag-uusap sa pagitan nila. Hindi ito maingay. Sa halip, puno ito ng mga tahimik na pag-amin, ng mga sugat na pilit nilang tinatakpan. Ikinuwento ni Alessa ang higit pa sa dati niyang nabanggit. Ang pagkabata niya sa Marangya, ngunit malamig na tahanan, ang palaging kontrol ng kanyang ama sa bawat aspeto ng kanyang buhay, at kung paano siya unti-unting nawala sa sarili niya
hanggang sa natutunan na lang niyang tanggapin ang gusto ng iba para sa kanya. Alam mo Michael, sa loob ng mahabang panahon, hindi ko na alam kung sino ako. Ang buhay ko, parang pelikula na dinidirekta ng ibang tao. Sabi ni Alessa habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Pero nang tumakas ako at makilala kita, doon ko naramdaman na may karapatan pala akong pumili para sa sarili ko. Tahimik na nakinig si Michael. Sa bawat salita ni Alessa, nakikita niya ang tapang ng dalaga. Hindi lang siya basta tumakas para lang sa kalayaan. Tumakas siya para mahanap ang sarili niya. At sa sandaling iyon, muling napagtanto ni Michael kung gaano siya kahanga-hanga. Alessa, alam mo, kung kaya mong gawin yan, kung kaya mong ipaglaban ang sarili mo sa kabila ng lahat, walang duda na kaya mong harapin si Daniel. Hindi ka na babalik sa dating Alessa na sunod-sunuran sa lahat ng utos ng iba. Nakita ko kung gaano ka katatag. Nagpatuloy ang kanilang usapan, lumalim ng lumalim. Hindi lang si Alessa ang nagbukas ng kanyang nararamdaman. Pati si Michael, inamin din niya ang kanyang takot, ang kanyang pangamba na baka sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi pa rin niya maprotektahan si Alessa at ang anak niyang si Isabela. Lagi kong iniisip kung ano ang mangyayari kung bumalik si Daniel na mas maraming tao, mas matindi ang galit. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi kita maprotektahan? Tanong ni Michael na halos bumigay na rin ang boses. Hindi mo kailangang mag-isa, Michael. Sagot ni Alessa. Hindi ko inaasahan na gawin mo ang lahat ng ito para sa akin. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, mas pinili kong maging masaya dito kaysa bumalik sa dating buhay na puno ng kasinungalingan at kontrol. Sa bawat araw na kasama kita at si Isabela, nararamdaman ko ang tunay na kaligayahan kahit papaano. Ang sandaling iyon ang nagbago ng direksyon ng kanilang desisyon. Nagpasya silang harapin ang problema kaysa patuloy na magtago. Hindi nila alam ang mangyayari, pero natutunan nilang ipagkatiwala ang bawat hakbang sa isa't isa. Nang gabi ding iyon, pinanood nila ang mga bituin ng tahimik, ngunit sa kanilang mga mata, tila may panibagong tapang na umusbong. Hindi na sila susuko. Gagawin nila ang lahat upang makamit ang kapayapaan, kahit na nangangahulugan itong harapin ang kanilang pinakamalaking takot. Dumating ang araw na tila matagal na nilang kinatatakutan. Isang maagang hapon, nagkaroon ng kakaibang tensyon sa hangin. Habang abala sina Michael at Alessa sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, narinig nila ang maingay na tunog ng mga sasakyan na huminto sa harap ng kanilang tahanan. Sumilip si Michael mula sa bintana at agad na nakita si Daniel na bumaba mula sa isa sa mga sasakyan. Kasama nito ang ilang tauhan, halatang handang gumawa ng aksyon. Alessa, nandito na sila, sabi ni Michael habang pasimpleng sinenyasan si Isabela na pumunta sa likod ng bahay. Halatang kinakabahan si Alessa, ngunit hindi siya nagpahalata. Tumayo siya sa likod ni Michael, hinawakan ang braso nito at mahinang bulong ang binitiwan. Michael, hindi tayo magpapatalo, hindi tayo magtatago. Lumapit si Daniel sa harapan ng bahay, sumigaw, at pilit na pinapalabas sina Michael at Alessa. Alessa, lumabas ka! Tama na ang pagtatago mo. Ito ang huling pagkakataon na binibigay ko sa'yo para bumalik. Huwag mo nang ipilit na humantong pa sa hindi maganda. Hindi sumagot si Michael. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at hinarap si Daniel. Ang tahimik na titig niya ay tila sapat na upang ipakita na hindi siya aatras. Tumayo siya sa harap ng pinto, bahagyang tinakpan si Alessa na halatang ayaw niyang mailagay sa mas delikadong sitwasyon. Daniel, wika ni Michael, tama na. Nasabi na ni Alessa ang gusto niya. Bakit hindi mo matanggap na ayaw niyang bumalik sa'yo? Ngunit si Daniel ay tila wala sa wisyo. Michael, wala kang karapatang makialam dito. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Isa ka lang mahirap na mangangalakal. Huwag kang magmarunong. Hindi napigilan ni Michael ang pagsiklab ng galit. Ngunit bago siya makasagot, dumating si Mang Berting at ilang kapitbahay. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Mang Berting habang tumayo sa likuran nina Michael at Alessa. Ang presensya ng mga kapitbahay ay nagbigay ng lakas ng loob sa dalawa. Isa-isa silang lumapit, humarang sa pagitan nina Michael at ng mga tauhan ni Daniel. Hindi niyo pwedeng bastahin ang mga tao dito.
Hindi kami papayag na diktahan niyo ang gagawin namin. Dagdag ni Mang Berting, halos umabot sa suntukan ang sagupaan. Si Daniel, na dati kunwari maayos ang kilos, ay biglang nagpakita ng tunay niyang ugali. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan. Siguruhin ninyong hindi sila makakapalag. Kailangan ko si Alessa ngayon na. Ngunit sa kabila ng banta, nanatiling matatag sina Michael at ang mga taga-komunidad. Isa-isang lumapit ang mga tao, pinalibutan si Daniel at ang kanyang mga tauhan. Daniel, sapat na! Sigaw ni Michael. Kung gusto mo siyang makuha, dumaan ka muna sa akin. Nagkaroon ng matinding sagutan. Si Daniel, na dati laging maayos ang pananalita at mapagkumbaba kunwari, ay nagsimulang magbitaw ng mga salita na nagpakita ng tunay niyang intensyon. Alessa ay akin. Walang sino man ang pwedeng maglayo sa kanya sa akin. Kaya kong sirain kayong lahat kung gusto ko. Ang mga kapitbahay na dating naguguluhan sa tunay na motibo ni Daniel ay tuluyang nakumbinsi. Ang komunidad na minsang nalinlang ng kanyang donasyon at mabubulaklak na salita ay nakita na ngayon ang kanyang tunay na kulay. Maging ang mga taga-suporta niya noon ay tumayo sa likod ni na Michael. Alessa ay hindi pag-aari ng kahit sino. Tama na ang pananakot mo. Sigaw ng isang matandang kapitbahay. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, tumindig si Michael. Sa kabila ng takot, sa kabila ng pangamba na baka hindi niya kayanin, pinili niyang lumaban. Ang kanyang pamilya, ang tahimik na buhay na kanilang sinubukang itaguyod, ay isang bagay na handa niyang ipaglaban. Tumingin siya kay Daniel ng diretso sa mata. Daniel, hindi mo siya makukuha dito. Hindi mo kami matatakot. Alam ng lahat dito kung sino ka na ngayon. Hindi na nakapagsalita pa si Daniel. Sa huli, napilitan siyang mag-utos ng pag-atras. Umalis na tayo, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Pero bago tuluyang umalis, nag-iwan siya ng banta. Babalik ako, Michael. Hindi pa tayo tapos. Napatingin si Michael sa kanyang paligid. Nakita niya ang mga kapitbahay na patuloy na nakatayo sa tabi niya. Bagamat humupa na ang tensyon, ramdam pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Salamat sa inyo, sabi niya sa mga tao. Hindi namin ito kakayanin kung wala kayo. Nang makapasok na sila ni Alessa, sa bahay agad niyang niyakap si Isabela. Ligtas na tayo, mahinang sabi ni Michael. Pero sa likod ng kanyang isip, alam niyang hindi iyon ang huling laban nila. Ipinakita ni Daniel ang kanyang kakayahan, ngunit ipinakita rin ng komunidad ang lakas ng pagkakaisa. At sa araw na iyon, natutunan ni Michael na hindi siya kailanman nag-iisa sa laban. Matapos ang sagupaan sa pagitan ni na Michael at Daniel, malinaw sa kanilang lahat na hindi na magiging ligtas ang pananatili sa kanilang kinalalagyan. Hindi man nila gustuhin na pagtanto ni na Michael at Alessa na kailangang iwan ang lugar na kanilang minahal. Sa kabila ng suporta mula sa komunidad, mas lumalim ang takot nila sa maaaring gawin ni Daniel. Kung hindi sila gagawa ng hakbang, maaaring balikan sila nito ng mas marahas, kasama pa ang mas maraming tauhan. Michael, simula ni Alessa, isang gabi habang nag-uusap sila sa harap ng kanilang bahay. Alam kong mahirap itong desisyon, pero siguro nga kailangan na nating lumayo. Tumingin si Michael kay Alessa at nakita niya ang bigat sa mga mata nito. Mahalaga ka sa amin ni Isabela, Alessa. Hindi ko kayang ilagay kayo sa panganib. Kung kailangan nating magsimula ulit, gagawin natin. At ganoon nga ang naging desisyon nila. Pinag-usapan nila kung saan sila pupunta. Kailangan nilang pumili ng lugar na tahimik, malayo sa impluwensya ni Daniel. Iminungkahi ni Michael ang isang maliit na baryo sa kabilang bayan. Hindi ito kasing layo ng Maynila, pero sapat na para mawala sila sa radar ni Daniel at ng pamilya nito. Habang nag-iimpake si Michael ng kanilang mga gamit, pumasok si Alessa at tumulong. Alessa, sigurado ka ba sa desisyon mo? Mahirap ang lugar na pupuntahan natin. Baka hindi ito tulad ng buhay na nakasanayan mo, sabi ni Michael. Ngunit ngumiti si Alessa. Michael, mula noong nakilala kita, natutunan kong magtiwala hindi sa lugar, kundi sa mga taong kasama ko. Ang mahalaga, magkasama tayong lahat. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanilang bagong tirahan. Isang simpleng kubo sa gilid ng malawak na bukirin. Halos walang tao sa paligid at ang tahimik na paligid ay tila nagpapahiwatig na maaari silang magsimula muli.
Bagamat maliit at payak, ramdam ni Michael ang kaluwagan. "Isabela, tingnan mo ang paligid," sabi niya sa anak. "Dito tayo magsisimula. Hindi man ito kasing kumpleto ng dati nating bahay, pero ligtas tayo rito." Napansin ni Michael ang tila masayang disposisyon ni Isabela sa bagong lugar. Bagamat simple, mabilis na naka-adjust ang bata. Si Alessa naman ay tila mas naging malapit kay Isabela. Madalas silang maglaro ng taguan sa bakuran, maghabi ng mga bulaklak o magtanim ng mga halaman. Kapag tinitingnan ni Michael ang dalawa, napapansin niya ang init ng kanilang samahan. "Michael," sabi ni Alessa minsan habang binabantayan si Isabela na naglalaro. "Alam mo, kahit minsan, pakiramdam ko parang pamilya tayo rito." Tumango si Michael, ngunit sa loob-loob niya may halong saya at kaba. Hindi maikakailan ni Michael ang nararamdaman niya para kay Alessa. Sa mga panahong magkasama sila, mas lalo niyang nakikita ang kabutihan at katapangan nito. Hindi na lamang ito ang dalagang natagpuan niya sa sapa. Ito na ngayon ang taong nagbibigay sa kanya ng bagong dahilan upang magsikap. Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin ito. Sa gitna ng lahat ng hirap at takot, mas pinili niyang itago ang damdamin niya. Ayaw niyang gawing mas komplikado pa ang sitwasyon nila, lalo na't hindi pa nila lubos na alam kung ligtas na nga ba sila. Lumipas ang mga linggo, unti-unting nagiging normal ang takbo ng buhay nila. Bumalik si Michael sa pangangalakal, bagamat mas limitado ang lugar na napupuntahan niya. Si Alessa naman ay natutong gumawa ng simpleng mga palamuti mula sa mga boteng kinakalakal nila. Ibinebenta nila ito sa kalapit na bayan, at kahit maliit ang kita, natutunan nilang makontento. "Michael," sabi ni Alessa, minsang umuwi siya mula sa bayan. "Kita mo to?" Inilabas niya ang isang maliit na kahon na may lamang simpleng mga kwintas na gawa sa recycled materials. "Hindi ko inakala na magiging maganda ang kalalabasan ng mga ginagawa natin." Ngumiti si Michael. "Alam kong kaya mo yan, lagi kang may mata sa magaganda." Sa kabila ng pagiging simple ng kanilang bagong buhay, hindi maalis ang takot. Kapag may malakas na ingay mula sa malayo, natutulala si Alessa. Kapag may bagong muka sa bayan, hindi mapakali si Michael. Kahit si Isabela, sa kabila ng kasiyahan niya sa bagong paligid, ay minsan ding nagtatanong, "Pa, bakit ba tayo lumipat dito? May masamang tao ba na gustong manakit sa atin?" Walang malinaw na sagot si Michael, ngunit lagi niyang sinasabi, "Anak, ang mahalaga, ligtas tayo dito. Hindi na mahalaga kung anong iniwan natin. Ang mahalaga, magkasama tayo." Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ni Michael ang katotohanan. Ang pagtakas ay hindi ganap na kasagutan. Oo, mas tahimik ang paligid, ngunit nasa isip pa rin nila ang posibilidad na bumalik si Daniel. Ang mga simpleng sandali ng kasiyahan ay laging may kasamang tanong kung hanggang kailan nila mapapanatili ang ganoong kalagayan. Sa kabila ng takot, isang bagay ang naging malinaw para kay Michael. Hindi niya hahayaang masira ang bago nilang tahanan. Hindi niya hahayaang mawalay sa kanya si Isabela at si Alessa. Kahit mahirap ang buhay, handa siyang ibigay ang lahat upang protektahan sila. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagtakas, natutunan ni Michael na ang totoong lakas ay hindi lamang mula sa tapang, kundi mula sa pagmamahal at dedikasyon sa mga mahal niya sa buhay. Sa kabila ng kanilang pagtakas, hindi tuluyang nawala ang anino ni Daniel. Ilang buwan ang lumipas nang muling mahanap ni Daniel ang kanilang kinaroroonan. Dumating siya, hindi na nag-iisa. Kasama niya ang higit na maraming tauhan, mga kalalakihang mukhang handang gawin ang lahat para sa kanilang amo. Ang kanilang presensya ay agad nagdulot ng kaba sa tahimik na komunidad. Nang umabot ang balita sa mga kapitbahay ni Michael, nagkaroon ng pagkilos sa buong lugar. "Hindi natin pwedeng hayaan na bastusin nila ang bayan natin," wika ni Mang Berting sa isang grupo ng mga kababayan. Dati na nilang sinubukang guluhin si Michael. Ngayon, mas maraming tao pa ang dala nila. Pero mas marami tayo. Unti-unting nagsama-sama ang mga residente. Tumawag sila ng suporta mula sa mga kalapit na baryo. Ang ilan ay nagsimula ng maglatag ng mga harang, habang ang iba naman ay nagplano kung paano haharapin ang mga tauhan ni Daniel. Habang ang komunidad ay abala sa paghahanda, sina Michael at Alessa ay nag-usap ng masinsinan.
Michael, sabi ni Alessa, halatang kinakabahan. Hindi na ako pwedeng magtago. Kailangan na nating harapin ito. Hindi na pwede na kayo ang magdusa dahil sa akin. Ngumiti si Michael, pero baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Alessa, hindi ikaw ang problema dito. Si Daniel ang may kasalanan. Pero tama ka, kailangan natin itong tapusin. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy na nakatago lang. Kung gusto niyang sugurin tayo, haharapin natin siya. Sa gabing iyon, nagplano sina Michael, Alessa at ang kanilang mga kaibigan. Kailangang maganda ang kanilang diskarte. Hindi sila maaaring magkamali. Habang sila'y nagpaplano, isang di inaasahang kaibigan ang dumating. Si Enrico, isang matalik na kaibigan ni Michael mula sa bayan na minsan niyang tinirhan, ay naglakbay ng malayo nang mabalitaan ang kanilang kalagayan. Michael, wika ni Enrico habang iniaabot ang isang lumang araro. Hindi kita papabayaan. Kilala ko si Daniel at alam ko kung gaano siya kalupit. Pero alam ko rin kung paano natin siya matatalo. Naglatag ng plano ang grupo. Ang unang hakbang ay siguraduhing walang inosenteng madadamay. Inilikas muna ang mga bata at matatanda sa isang ligtas na lugar. Sunod, inorganisa ang mga lalaki at babae na handang tumulong. Ang ilan ay nagdala ng mga kagamitan, ang iba naman ay nagbantay sa bawat daanan papasok sa baryo. Naging abala ang lahat, ngunit ramdam pa rin ang kaba sa bawat isa. Alam nilang hindi biro ang haharapin nila. Pagdating ng umaga, dumating na si Daniel at ang kanyang tauhan. Pinalibutan nila ang baryo, akala'y madali nilang masusupil ang maliit na komunidad. Ngunit nagulat sila nang makita nilang organisado ang mga residente. May mga nakaharang sa bawat daan, may mga nakatayo sa bawat gilid, at lahat ay may hawak na kung anumang bagay na maaari nilang gamitin bilang panlaban. Tama na ang mga drama nyo, sigaw ni Daniel habang lumalapit. Wala kayong laban sa akin. Isauli nyo na si Alessa at hindi na kayo masasaktan. Lumabas si Michael mula sa gitna ng mga tao, kasama si Alessa sa kanyang likod. Hindi mo na kami madadala sa takot, Daniel. Ang lahat ng ito, tapos na. Tumayo siya ng matatag at sa likod niya, isa-isang lumabas ang kanyang mga kaibigan, pati na rin si Enrico. Hindi lang ako ang lumalaban dito. Lahat kami, handang ipaglaban ang aming tahanan. Nagkaroon ng matinding komprontasyon. Sa una, tila dehado ang komunidad, pero hindi nagtagal, lumitaw ang tunay na kulay ni Daniel. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ng magtalo ang ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi ito tama, sabi ng isa sa kanila. Pinapapatay mo tayo para lang sa isang babae? Habang nangyayari ang gulo sa hanay ni Daniel, lalong nagkaisa ang komunidad. Sama-sama silang nagtulungan, bawat isa'y nagpakita ng lakas at tapang. Si Michael at Enrico ang nanguna sa harapan, habang si Alessa ay nasa likod tumutulong sa mga nasugatan. Ang komunidad na minsang nag-alinlangan kung kaya nilang manindigan, ngayon ay puno ng tapang at pagkakaisa. Sa kalagitnaan ng labanan, may nangyari na hindi inaasahan. Si Enrico, na matagal ng kaibigan ni Michael, ay humarang sa isang tauhan ni Daniel na may dalang patalim. Michael, ituloy mo na to. Kaya natin to. Sigaw ni Enrico bago siya nasugatan. Bagamat napaatras ang mga tao ni Daniel, si Enrico ang naging sakripisyo upang maituloy ang plano. Agad siyang dinala sa ligtas na lugar, ngunit ang kanyang ginawa ang nagbigay ng huling lakas ng loob sa lahat ng naroon. Sa huli, napalaya si Daniel at ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga banta ay naging walang bisa at ang kanyang impluwensya sa komunidad ay tuluyang nabura. Sa wakas, naranasan ni Michael at Alessa ang ginhawa ng pagkapanalo. Sa kabila ng hirap, nakangiti silang nagpasalamat sa komunidad. Hindi namin ito magagawa kung wala kayo, sabi ni Michael sa kanyang mga kapitbahay. Ngumiti si Alessa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam niya ang tunay na kapayapaan. Bagamat alam nilang marami pa silang kailangang ayusin, alam din nila na ang tagumpay na ito ay isang malaking hakbang patungo sa tahimik na buhay na kanilang pinapangarap. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mapalaya si Daniel at ang kanyang mga tauhan. Sa panahong iyon, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Michael, Alessa at Isabela. Gayunpaman, dala pa rin nila ang mga alaala ng mga nangyari.
Hindi madaling kalimutan ang sakit, takot, at pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ngunit sa kabila ng lahat, pareho nilang napagtanto na ang tanging paraan para magpatuloy ay ang matutong magpatawad. Isang araw, habang magkasamang nag-aalaga ng tanim sa bakuran, binalingan ni Alessa si Michael. "Michael," sabi niya, hawak ang isang paso ng halaman. "Sa tingin mo, kailan kaya matatapos ang lahat ng galit natin kay Daniel?" Napatingin si Michael sa kanya. Medyo nagulat sa tanong, ngunit agad ring napaisip. Matagal-tagal na rin simula nang maramdaman niya ang galit kay Daniel. Marahil dulot ito ng katahimikan at panahon, ngunit ngayon, tila mas malinaw na sa kanya ang sagot. "Hindi ko na siguro masyadong iniisip ang galit," sagot ni Michael. "Noong una, oo, ang dami kong tanong. Bakit niya ginawa iyon? Bakit kailangan niyang guluhin ang buhay natin? Pero habang tumatagal, mas iniisip ko na lang kung paano ko mapapanatili ang kapayapaan natin, kung paano ko mabibigyan si Isabela ng maayos na kinabukasan, at kung paano ko sisiguraduhin ikaw ay ligtas at masaya." Ngumiti si Alessa. Siguro nga oras na para magpatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa atin, para makapagpatuloy tayo. Sa kanilang simpleng pag-uusap, nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay laya sa nagkamali, kundi ng paglayo sa bigat na dala ng galit. Unti-unti, natutunan nilang ibaba ang kanilang puot at tumuon na lamang sa mga bagay na mahalaga, ang kanilang tahimik na pamumuhay at ang kanilang pamilya. Habang patuloy na bumabalik ang normalidad, mas lalong naging malapit si Alessa kay Isabela. Hindi na lamang siya isang tagalabas na kasama nila, kundi isang mahalagang bahagi na ng kanilang maliit na pamilya. "Tita Alessa, pwede mo ba akong turuan maghabi ng mga bulaklak ulit?" tanong ni Isabela isang hapon. "Gusto kong gawin yung parang ginawa natin dati." "Syempre naman," sagot ni Alessa habang tinutulungan si Isabela sa bakuran. "Sabay nating gagawin ito at pwede pa nating ilagay sa mesa para mas gumanda ang hapunan natin mamaya." Sa mga ganitong simpleng sandali, nakita ni Michael kung gaano naging masaya at masaya si Isabela sa presensya ni Alessa. Sa loob-loob niya, labis niyang pinasasalamatan ang araw na natagpuan niya si Alessa sa sapa. Subalit hindi naging madali ang desisyon ni Alessa na muling harapin ang kanyang pamilya. Alam niyang kailangan niyang bumalik, ngunit hindi bilang dati niyang sarili na walang boses at kontrol sa sariling kapalaran. Kailangan niyang ipakita sa kanila na siya ay isang independenteng tao na may sariling mga desisyon. "Michael, alam kong mahirap itong sabihin," sabi niya isang gabi. "Pero kailangan kong bumalik sa Maynila. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi nila pwedeng diktahan ang buhay ko." Tumango si Michael kahit naramdam niya ang lungkot sa kanyang puso. Alam niyang tama si Alessa. "Alessa, kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka na ngayon. Hindi ka na katulad ng dati. Alam mo na ang halaga mo at alam mo na kung paano ipaglaban ang sarili mo." Nang bumalik si Alessa sa Maynila, hindi siya bumalik bilang Alessa na sunod-sunuran sa pamilya niya. Bumalik siya bilang isang tao na nakilala ang kanyang halaga, may lakas ng loob na magsalita at ipaglaban ang kanyang mga desisyon. Nakipag-usap siya ng maayos sa kanyang pamilya, ipinaliwanag ang kanyang nararamdaman at inilahad ang mga plano niya sa buhay. Bagamat mahirap sa una, unti-unting natutunan ng kanyang pamilya na tanggapin siya sa paraang nais niya. Sa panahong wala si Alessa, nagbago rin si Michael. Hindi na lamang siya ang dating mangangalakal ng bote na may simpleng pananaw sa buhay. Sa lahat ng pagsubok na hinarap nila, natutunan niyang maging mas bukas sa mga posibilidad, mas maunawain, at mas mapagmahal. Natutunan niyang hindi lang sapat ang magsikap para mabuhay. Kailangan din niyang pagtuunan ng pansin ang mga relasyon sa mga taong mahalaga sa kanya. Ang kanilang kwento, bagamat puno ng pagsubok, ay naging inspirasyon sa buong komunidad. Ang kanilang tapang sa pagharap kay Daniel, ang kanilang desisyon na magpatawad, at ang kanilang patuloy na pagbabago ay nagbigay ng lakas ng loob sa iba na ipaglaban ang tama. Kung kaya ni na Michael at Alessa na magpatawad at magpatuloy, kaya rin natin. Sabi ng isa sa mga kapitbahay, kung kaya nilang magbago,
Bakit hindi tayo? Sa huli, bumalik si Alessa upang muling makasama sina Michael at Isabela. Bagamat hindi na katulad ng dati, ang kanilang buhay, ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan ay mas matibay na kaysa noon. Sa bawat araw na magkasama silang tatlo, nakita nila ang halaga ng pagpapatawad, ng pagtitiwala at ng muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Pagkalipas ng ilang taon, mula nang bumalik si Alessa at tuluyang humupa ang bagyo sa kanilang buhay, nabuo ang isang panibagong yugto para sa kanilang pamilya. Hindi na lamang sila mga taong nagtatago o lumalaban sa takot. Ngayon, sina Michael, Alessa at Isabela ay isa ng matibay at masayang pamilya sa probinsya. Ang simpleng bahay na dating pinaninirahan nila ay napalitan ng mas maayos na tirahan. Gawa sa matibay na mga materyales, may malawak na bakuran at puno ng mga halaman at bulaklak. Mula sa pagiging tahimik at puno ng kaba, naging sentro na ng kasiyahan at pagtutulungan ang kanilang tahanan. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga tanim sa bakuran, binalingan ni Alessa si Michael. Michael, simula niya, hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Sa totoo lang, minsan parang panaginip pa rin. Napangiti si Michael, tinapik ang balikat ni Alessa at sinagot ito ng may saya sa tinig. Alessa, hindi ito panaginip. Pinaghirapan natin ito. Pinaghirapan ng lahat ng nasa paligid natin. Tingnan mo lang si Isabela. Lumaki siyang masaya at matatag. Hindi natin magagawa ito kung wala ang tulong ng buong komunidad. At tama si Michael. Ang kanilang munting baryo ay hindi na katulad ng dati. Ang mga tao sa komunidad na minsang nadama ang panggigipit at pananakot mula sa mga tauhan ni Daniel, ngayon ay mas matatag, mas masaya at mas magkakapit-bisig. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na lamang tuwing may problema sila nagkakaisa. Sa araw-araw, makikita mo ang mga pamilya na nagtutulungan, mga bata na masayang naglalaro at mga magulang na nagtuturo ng tamang asal sa kanilang mga anak. Sa bagong simula ng kanilang baryo, dumating din ang mga oportunidad. Sa tulong ng ilang kaibigan ni Alessa mula sa Maynila, nagkaroon ng simpleng negosyo sa lugar. Nagbukas sila ng isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga organic na gulay, prutas at produktong gawa ng mga residente. Michael, sabi ni Alessa minsan habang nag-aayos ng mga paninda, napakaganda ng takbo ng tindahan natin. Hindi lang tayo ang nakikinabang, pati na rin ang mga kapitbahay natin. Oo nga, tugon ni Michael, masayang pinagmamasdan ang mga kapitbahay na dumadaan para bumili. Dati, iniisip ko kung paano natin bubuhayin si Isabela. Pero tingnan mo ngayon, masaya siya, masaya rin ang mga tao rito. Parang lahat tayo ay nagtagumpay. Habang lumalago ang kanilang kabuhayan, naging inspirasyon si Isabela sa marami. Minsan, habang nag-uusap ang ilang bata sa kanilang lugar, narinig ni Michael ang isang batang nagsabi, "Gusto kong maging katulad ni Ate Isabela paglaki ko. Ang tapang niya at ang bait pa." Napangiti si Michael. Siya mismo ay namangha kung paano lumaki si Isabela. "Anak," sabi niya sa isang hapunan, "alam mo ba kung gaano kami kasaya ng tita Alessa mo na naging ganito ka?" "Talaga po pa?" tanong ni Isabela, hindi mapigilang ngumiti. "Opo, masaya rin po ako na dito tayo nakatira. Parang lahat ng tao dito ay pamilya na rin natin." Ngumiti si Alessa at hinaplos ang buhok ni Isabela. "Tama ka, Isabela. At lahat ng ito, nakamit natin dahil nagtiwala tayo sa isa't isa." Ang kanilang kwento ay naging halimbawa ng kung paano ang pagkakaisa at pagmamahalan ay makapagliligtas sa kahit anong pagsubok. Ang dati nilang mahirap at puno ng takot na buhay ay napalitan ng kapanatagan at kasiyahan. Hindi lang nila ito naranasan bilang isang pamilya, kundi pati na rin bilang isang buong komunidad na pinili ang tama at patas na daan. Sa araw-araw na pamumuhay, kitang-kita ang pagbabago. Si Michael, na dating hirap na hirap, ay nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Hindi lamang siya masipag na ama, kundi isa na rin siyang mabuting lider sa kanilang baryo. Si Alessa, na dating nawawala sa sarili, ay naging inspirasyon sa marami. Hindi na siya ang dalagang madaling madiktahan, kundi isang matapang at matatag na babae na tumulong sa pagbabago ng kanilang lugar. At si Isabela,
Ang batang minsang napuno ng tanong at pangamba ay lumaki bilang isang huwarang kabataan. May lakas ng loob, puno ng pagmamahal at handang tumulong sa kapwa. Sa kabila ng mga pinagdaanan, pinili nilang magsimula ulit. At sa bagong simula na ito, natutunan nila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o ari-arian, kundi sa mga relasyon, sa pagkakaisa at sa lakas ng loob na harapin ang bawat hamon. Sa baryong iyon, hindi lamang sina Michael, Alessa at Isabela ang nagkaroon ng bagong simula, pati na rin ang buong komunidad na patuloy na tumitingala sa kanilang pamilya bilang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ilang taon ang lumipas at sa bawat araw na nagdaan, mas lalo pang tumibay ang samahan ng pamilya ni Michael, Alessa at Isabela. Sa wakas, natupad na ang matagal nilang pangarap. Isang buhay na tahimik, masaya at puno ng pagmamahal. Ang dati nilang tahanan na minsang naging kanlungan laban sa takot at panganib ay ngayon naging lugar ng kasiyahan, pagtutulungan at panibagong pag-asa. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya, napansin ni Michael ang ngiti ni Isabela. "Anak, bakit ang saya mo ngayon?" Tanong niya habang nagsasandok ng kanin. Tumawa si Isabela. "Pa, naisip ko lang po kung gaano nakalayo ang narating natin. Dati po, natatakot ako tuwing may kumakatok sa pinto. Ngayon, parang ang gaan-gaan na ng buhay natin." Nakangiting tumango si Michael at tiningnan si Alessa. "Totoo yun," sabi niya. "Noon, kahit ako, hindi ko akalaing mararating natin ito. Pero dahil nagtulungan tayo, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang pamilya, nagawa nating malampasan ang lahat." Si Alessa, na noon ay puno ng alinlangan at takot, ngayon ay ganap ng natutong magtiwala sa sarili. Hawak niya ang tasa ng kape habang nag-iisip. "Alam mo, Michael," sabi niya, "kung hindi mo ako natagpuan sa sapa, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Pero higit pa sa pagtulong mo sa akin, ang ipinakita mong tiwala at pagmamahal sa akin at kay Isabela ang nagdala sa atin kung nasaan tayo ngayon." Sa kanilang tahanan, kitang-kita ang sigla. Hindi na lamang isang maliit na bahay na puno ng kaba ang lugar nila. Ngayon, isang tahanan na napupuno ng tawanan, kwentuhan at plano para sa hinaharap. Si Isabela, na ngayon ay dalaga na, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanya. "Pa," sabi niya minsan, "kapag may sarili na akong pamilya, gusto kong maging tulad mo. Gusto kong matutong ipaglaban ang pamilya ko, gaano man kahirap. At gusto kong turuan ang mga anak ko na mahalaga ang pagmamahalan at pagtitiwala." Napalunok si Michael sa sinabi ni Isabela. "Anak, ang mga sinasabi mo, yan ang dahilan kung bakit sulit lahat ng hirap. Kasi alam kong kahit anong mangyari, dadalhin mo ang mga aral na natutunan natin." Maging ang kanilang komunidad ay patuloy na tumitingala sa kanilang pamilya bilang isang halimbawa ng pagsusumikap, tapang at pagkakaisa. Minsan, habang namimili sa palengke, lumapit ang isa sa mga kapitbahay nila kay Alessa. "Alessa," wika ng babae, "ang pamilya niyo ang nagbibigay sa amin ng lakas. Lalo na noong mga panahong nagkakagulo, ang tapang ninyo ang nagtulak sa amin na lumaban. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi pa rin kami muling magtulungan." Ngumiti si Alessa at tumango. "Hindi po namin magagawa iyon kung wala rin po kayo. Ang tulungan at pagkakaisa ng lahat ang nagdala sa atin sa mas maayos na buhay." Sa bawat pagkakataon, kitang-kita kung paano ang hirap at pagsubok na kanilang napagdaanan ay nagbigay daan upang maging matatag at mapagmahal ang kanilang pamilya. Kung dati na puno ng galit at takot ang kanilang mga puso, ngayon ay pinalitan na ito ng pasasalamat at kapayapaan. Si Michael, na dati ordinaryong mangangalakal lamang, ay naging haligi ng kanilang tahanan. Isang ama na handang magsakripisyo, magtanggol at magmahal ng walang kapantay. "Michael," sabi ni Alessa, minsang magkasama silang nag-aayos ng bakuran. "Salamat sa lahat. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang tahanan, hindi lang bilang lugar, kundi bilang pamilya." Tumingin si Michael sa kanya, napansin ang sinseridad sa tinig ni Alessa. "Alessa, ako ang dapat magpasalamat kasi dahil sa iyo, natutunan kong hindi sapat ang magsikap lang para mabuhay.
Kailangan nating matutunan na magmahal, magtiwala, at magpatuloy kahit mahirap. Ang kwento nila, bagamat puno ng unos at hamon, ay naging inspirasyon sa marami. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ay nagsilbing paalala na may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat madilim na daan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sa huli, ang pag-ibig at pagtitiwala ang nagdala sa kanila sa tunay na kasiyahan. At habang pinapanood ni Michael si Isabela na masaya at punong-puno ng determinasyon, at si Alessa na may panibagong lakas at saya sa buhay, alam niyang natupad na nila ang kanilang pangarap. Isang masaya at mapayapang buhay na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa.